Alanganin talaga ang kalagayan ngayon ni Senator Amy Marcos. Matapos na siya ay inalis na sa alyansa ni Pangulong Marcos, na pagkatapos ay nag-imbestiga tungkol dito sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte at sinasabi niyang illegal. May pag-aabuso raw ang ginawa ng pamahalaan tungkol dyan sa pag-aresto. Pero sa kabila ng ginagawang ito ni Amy, tinanong ng media kung ano ang masasabi ni Vice President Sara Duterte at kung kanya bang i-endorso itong si Amy. Pakinggan niyo ang sagot at mukhang malabo at parang hindi ang dating Ito yung sagot sa interview sa kanya tungkol dyan sa investigation at tungkol sa i-endorse ba o hindi niya itong si Amy. Wala kaming napag-usapan, ma'am, about endorsement ni Senator Amy Marcos. Naku. Basta, let me just express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Ayun. So hanggang ganun lang. Parang okay sa kanilang investigasyon pero parang hindi siya rin naniwala na kung anong mangyayari dito. Kasi ang issue naman dito, ang gusto kasi ng mga pamilyang Duterte at mga followers nila, ibalik at makabalik si Duterte sa Pilipinas. Pero ito namang investigasyon and aid of legislation ng Foreign Committee on Foreign Relations ni Amy Marcos, hindi naman ho yan makakapagpabalik. Wala namang authority ang Senado na para maibalik ang dating Pangulo. Kaya yun, parang napakalamig ng dating kay Sara Duterte nung ginagawa ni Amy. At yung pag-i-endorso, wala doon naman pinag-uusapan ganun. Meron pang kadugtong dyan sa mga tanong, mga interview yan Ang sinabi pa nga ni Amy, ni Vice President hindi daw niya alam kung ano talaga ang status. Pero ang alam niya, magkaibigan sila. So ganong kalamig ang dating ni Amy sa mga Duterte. Kahit pa siya ay nagsasagawa ng investigasyon na ang piling niya ay papabor sa mga Duterte. Kasi kahit sino, abogado man o hindi, mamamahayag, at mga vlogger na matitino o mamamayang Pilipino, ang kanilang paniniwala, wala na talagang magagawa ang Senado at sa Senador Amy at kung sino man dyan ng mga senador na nag-iimbestiga at pinapalabas na illegal ang pagkakaaresto. Kasi tapos na nga yun, nandun na sa ICC. Tinanggap na nga ni Duterte na nandun na siya. Ang sabi nga lang niya huwag nang talakayin. Yung judicial process ay irespeto na lang. Huwag talakayin ang kanyang kaso sa labas ng ICC kasi alam niya wala namang mangyayari. So, ano nga ito? In aid of re-election o in aid of legislation or publicity lang? Yan ang hindi ko rin alam. So, ano po inyong masasabi? Malamig sa kampo ni Sara Duterte ang ginagawa ni Amy. Pati yung pag-i-endorso kung siya ay tutulungan sa eleksyon, mukhang malabo. At ito pa yung matinding dating. Kahit sa ang social media, comment section basahin nyo, mas marami ang dismayado kay Amy. Mas marami actually ang nagagalit pa sa ginagawa ni Amy. Dahil yung Pangulong Marcos ang kanyang gustong idiin. Dahil ang hinahanap niya, mastermind kung sino ang nagpahuli. At higit sa lahat, yung executive privilege ayaw niyang kilalanin. Ulit-ulit nang sinabi na ang executive privilege ay dapat irespeto kasi mayroong Supreme Court ruling na dyan. Ermita Neri ruling yan. Nung panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. So, wala na talaga Kaya nga, ang dating, yung mamamayang Pilipino sa abroad at saka dito sa Pilipinas na kasubaybay sa isyong ito, galit kay Amy. At ako naniniwalang napakalaki ng epekto nito sa kandidatura niya. Paano siya makakakuha ng boto? Kung sa DDS, alanganin siya. Halos galit nga sa kanya yung iba.
Ay sa Marcos loyalist pa kaya? Siyempre yung Marcos loyalist, ang loyalty niya sa mga Marcos at kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Marcos. Tapos kanyang iniimbestigahan ng gobyerno. Ay paano ka susuportahan, Aimee? At yung silent majority ng mga botante ayaw makialam sa mga reaksyon pero boboto yan sa kailang tamang paniniwala. Hindi mo makukuha yan, Aimee. So malaki ang problema mo rito. Sa aking personal na opinion at analysis, nakasira si Aimee rito at hindi makakatulong sa kanyang political career this coming election. Next month na, halos isang buwan na lang, itong kanyang ginagawa. Dahil matapos na sumulat ang Malacanang na hindi na dadalo sa pangalawang hearing, itunuloy pa niya. Tapos ngayon, ipinasuspena pa niya. Gusto pa niyang ipa-aresto ang mga taga-executive department, kasama ang militar at police at yung mga cabinet secretary, na lalong hindi maganda sa dating sa pamahalaan na parang sinisira niya ang gobyerno ng kanyang kapatid. Ang lupit ng dating nito. Kaya negative na negative talaga sa akin pong observation at opinion. Okay? Any comment, reaksyon sa isong ito, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, itong security ni Vice President Sara Duterte, naging controversial na naman. Kung inyong mapapansin, parang 2 months ago, 3 months ago, nagkaroon din ng katulad na ganito. Ang pinalabas ng kanilang mga kakampi ay tinanggalan ng security. Pero hindi naman, sabi ng pulis, binawi lang nila ibang unit, tapos pinalitan din. Parang regular na rotation o normal lang na pagpapalit-palit ng mga security sa mga VIP katulad ng Office of the Vice President. Yan yung unang nangyari sa side ng PNP. Yan ang paliwanag ni General Marbil. Hindi nila tinanggalan, binago lang ng mga tauhan ng pulis na naka-assign sa kanya. Ngayon, ang nagbibigay na ng security sa kanya, kasi composition po yan ng PNP at military nagbabantay sa Office of the Vice President at halos kung di ako kakamali, nasa mahigit na 400 na mga bodyguard. Ang dami, ano? So ngayon, pinalalabas na naman nila tinanggalan. Kaya ang tanong ko, tinanggalan ba o pinalitan lang? Na normal na ginagawa ng police, na yun din ang ginagawa ngayon ng AFP Security Group assigned of Office of the Vice President. Kasi sabi ni General Browner Jr., ang Chief of Staff, responsibilidad pa rin ng military, ng AFP, ang seguridad ng pangalawang Pangulo. Kaya hindi pwedeng tanggalan siya ng security. Yung pagbabago, normal lang yan. Rotation ng mga kawal at ng militar. Kung assign ka sa pagiging security, hindi ka magtatagal dyan, ililipat ka sa ibang unit. Lalo na ngayon, marami yung trabaho ang military. So, kaya nga ang tanong natin tinanggal ba or pinalitan lang? So, ang lumalabas dito, nag-adjust lang. Hindi ho inalisan o tinanggalan ng security. Meron pa rin security. Magpo-provide pa rin po ang pamahalaan. Dahil obligasyon ng AFP at ng PNP, especially ang AFP. Okay? Na yung AFP Security Group ay i-assign pa rin sa Office of the Vice President. Napopolitika lang, pero kailangan maliwanagan. Kaya ako naman ipinapaliwanag ngayon. Inuulit ko, hindi pwedeng tanggalan. Pwedeng baguhin lang o palitan lang. Kasi obligasyon po ng pamahalaan na bigyan po ng seguridad ang mga VIP like President, Vice President, at kung sino-sino pang mga politiko sa ating bansa. Yun po yun. Kaya don't panic. Huwag kayong magpapaniwala sa mga gumagawa ng mga content at balita na para bang inaapi ang mga Duterte at si Sara. Hindi totoo yun. For views at subscriber lang ang galaw ng mga gumagawa ng ganon. Ako, sinasabi ko yung totoo. Merong obligasyon at hindi tatanggalan ng security ang Office of the Vice President. Please like and share ang video.